Magandang araw mga kabady at sa mga future homeowners dyan at syempre sa mga kabady ko na nasa construction industry. So, sasagutin natin ngayon yung tanong na magkano nga ba magpagawa ng bahay sa darating na 2026 mga buddy? Pero bago yon, ako nga pala si Yuri, isang licensed civil engineer at licensed contractor. Gumagawa rin ako ng mga investigation reports para sa niloko ng mga contractor or sa mga iniwang project ng mga contractor. Ang services ko rin ay design and build also at nagsusupervise din ako at nagiging consultant sa ilang mga projects. So ngayon 2026, marami nagtatanong magkano nga ba dapat ang budget para sa pagpapagawa ng bahay ngayong 2026 o sa darating na 2026 at sino nga ba dapat talaga ang dapat mong kunin sa iyong pagpapagawa ng iyong tahanan. Kaya ngayon mga buddy, pag-usapan natin ang updated cost or price range para sa 2026 at kung bakit ito nagtaas at ano-ano yung mga factors at kung magkano nga yung budget depende sa size ng inyong ipapagawa at depende rin kung anong klaseng finish mga buddy. So sa mga nakakakilala sa akin, ang base range ko para sa standard finish ngayong 2025 ay 28,000 to 32,000 pesos. Pagdating naman sa elegant finish, pumapalo na ito sa akin ng 33,000 to 37,000 mga body and above 37,000, 38,000 pataas, ito ay luxury finish na mga body. Ngayong 2026 mga body, tataas sa akin ito ng 2 to 4% at yan ang aalamin natin at i-breakdown natin kung bakit nga ba 2 to 4% ang itataas ko tungkol dyan sa pagpapagawa ng bahay or sa new home construction mga body. Bakit nga ba tumataas ang construction cost? Hindi ito hula-hula lang or hindi ito tansya-tansya. Dumadaan kasi ito mga body sa market analysis, sa mga suppliers, and sa mga contractors. Kumbaga ginagather natin yung data na ito para mag-arrive tayo doon sa accuracy or mas accurate na estimate mga body. So, ang major reason nito ay ang material price increase mga body. Kagaya ng mga bakal, semento, yung mga hollow blocks, yan yung mga karaniwan na nag-i-inflate or nagkakaroon ng inflation. Kasama na rin dito of course yung mga plumbing and electrical materials mga body. Kasi imagine niyo na lang mga body, kahit piso lang ang i-increase dyan sa mga materyales na yan, libo-libo o daan-libo na ang pwede mong idagdag sa budget mo. So kumbaga, kapag ka tumaas ng piso ang bawat isang produkto, ang laking impact kasi libong klaseng ng materyales ang mauubos mo dyan. Daan-daang bakal, ilang daang bag ng semento, yung graba mo, yung buhangin. Kaya malaking factor kapag ka kahit piso lang ang i-increase dito sa ipapagawa mong bahay mga buddy. Ang pangalawang factor naman buddy ay yung labor adjustments. Ibig sabihin, tumataas kasi ang demand kada taon para sa mga labor force natin. Yung mga carpenter natin, yung mga mason o yung mga skilled workers ay tumataas ang demand at kasabay ng pagtaas ng demand, tumataas din of course yung kanilang presyo. Ganun din yung mga tubero natin na usually pakyawan na rin yung mga tubero at electrician mga body. Pangatlo mga body ay yung tinatawag na logistics or yung fuel increase natin. Kasi sa darating na 2026, kung sakaling mag-increase yung presyo ng fuel, ay maapektuhan syempre yung ating mga deliveries. Tataas yung sa graba, buhangin, semento, dahil nga tumaas din yung costing nung ating gasolina or nung ating mga diesel. At lastly, yung pang-apat na naisip ko ay yung inflation or yung foreign exchange. Ngayon, mataas ang dollars, ibig sabihin, mas mataas din yung bili natin doon sa mga imported materials mga body. Eh karamihan galing China na ngayon. Kahit galing China, kapag yung foreign exchange natin o humina yung peso natin, magiging mataas pa rin yung magiging presyo ng ating pagkuha doon sa China mga body. So, iyan yung mga dahilan, buddy, kung bakit
annually nagkakaroon ng increase dito sa ating construction or sa ating ipapagawang bahay. Kaya mas maganda kung ang kukunin nyo ay yung licensed contractor na para nakakasiguro kayo na may tatayo yung bahay nyo at yung pinaghirapan yung pera ay mapupunta sa tama mga buddy. So, yun nga, base sa presyo ko nitong 2025, kapag ka dinagdag natin yung sinasabi kong 2-4%, yung 28,000 natin to 32,000 natin ay magiging nasa around 28,560 na to 33,280 mga buddy. Iyon na yung magiging standard finish natin. Ano ibig sabihin ng standard finish mga buddy? Ibig sabihin meron tayong standard tiles na, nakakisame na, naka-window na, pero yung ceiling natin, hindi siya ganun ka-elegant, walang design or walang mga cove light, plain lang. Then yung ano natin, yung mga pinto natin ay mga flash doors, pero may mga pintura na rin ito mga buddy. Kahit yung pader mo, exterior, interior, meron na rin pintura. Then yung sa kusina mo ay concrete countertop na rin mga buddy. Standard finish ito. Pagdating naman sa elegant finish mga buddy, yung elegant finish ko pumapatak nga ng 33,000 to 37,000. So pagka dinagdagan natin ito ng 2 to 4%, magiging 33,660 ito hanggang 38,480 mga buddy. So, yun yung lalabas dito sa ating elegant finish. Ngayon, ano naman ba ang inclusion nung itong tinatawag na elegant finish? So, magkakaroon ka na ng mga granite countertop, mga modular cabinets. So, yung mga ceiling mo, may mga drop ceiling ka na, may cove design ka na rin, and you will have better lightings mga buddy, and medyo high-end ng konti regarding dun sa mga plumbing fixtures na tinatawag, yung mga water closet natin, yung mga shower, yung mga sink natin mga buddy. Diyan napapasok yung sa elegant finish. Best ito for mid-end families na gusto ng aesthetic na design. So perfect ito sa mga gusto ng medyo high class na or nasa mid-range mga buddy. At yung doors nito, yung pinaka main door ay pwedeng solid na rin mga buddy. Hindi siya kagaya nung sa standard finish na flash door lang mga buddy. So ayun, meron din yung walls nito ng mga wall accent na rin. Yung ibang walls nito naka-wall accent na rin. Pwede kayong maglagay ng mga stone panel, yung mga PVC rin. Depende buddy. Doon sa magiging bill of quantities. Napakahalaga ng bill of quantities na yan mga buddy. And that's for another topic na. So proceed tayo ngayon dito sa tinatawag na luxury finish. Ngayon, ano naman ang inclusion nitong luxury finish? Kapag ka sinabing luxury finish, of course, ito na yung mga high-end na talaga. Depende ito kung anong klaseng premium features ang ilalagay mo. Doon magbabase yung magiging costing. Pero more than 38,000 na ito. Let's say yung curtain mo, the remote control na. Yung gate mo, the remote control na rin. Tapos, yung mga ilaw mo, yan na yung mga nagko-cost ng mga 6 digits na chandelier. At kung ano-ano pa mga body. Like yung may mga smart features ka na rin, kagaya ng mga toilet, mga smart features na rin. May water heater ka na, hiwala yung cold water line sa hot water line. So, yun mga body, depende yung luxury finish doon sa premium features na ilalagay mo. Meron na rin itong mga built-in cabinets. Possible na rin na kung yung exterior mo ay napakaganda na rin, which has large glasses mga body. Yung mga glass mo, mga tempered na, yung mga ganyang bagay body, pumapasok na yan sa tinatawag na luxury finish, which cost 38,000. Ngayon, kung magdadagdag tayo ng 2 to 4%, aabutin na sa akin yan ng halos 39,000 mga body or 38,760 to be exact per square meter. Yung cost natin per square meter, let's break it down mga body. So possible ito na ang structural works natin ay maglaro sa 25% to 40% ng project cost mga body. And pagdating naman sa architectural na tinatawag, yung mga tiles, yung mga ceiling works, mga doors and windows, yung mga painting, possible na ito na umabot sa 25% to 35% ng project. Balikan ko lang din yung sa structural, ito na yung mismong poste, pundasyon, yan yung mga papasok na sa structural.
Kung may second floor ka, of course, naka-slab na rin yon. Yung slab on grade mo, yung pinaka-ground floor, at yung suspended slab na tinatawag or yung nasa second floor above. Yan yung pumapasok sa structural mga body. So, pagdating naman sa tinatawag na mga electrical lines and plumbing lines, papatak ito ng nasa 10% to 15% mga body. So, ayan, may idea na kayo kung ano yung papasok dyan sa pinapagawa niyong bahay mga body. Or kung magkano, ilang percent papatak yung mga breakdown o ilang percent papatak yung bawat scope dito mga body. So pagdating naman sa roofing mga body, ito usually nasa 10% ng project cost. So kapag tinotal mo yan, kulang pa yan mga body. Kasi meron pa pang tinatawag na general requirements or yung mga project requirements nga, yung mga mobilization, dito na papasok mga body. Yung mga tinatawag talaga na miscellaneous. Miscellaneous, ibig sabihin, yung mga permits mo, nandito na rin. Sa kasama na yan, dito sa 5 to 10% na miscellaneous. So ngayon mga buddy, punta naman tayo sa ating sample computations. Simulan natin dito sa standard finish. For example, meron tayong 60 square meters. So 60, multiply natin sa bagong rate natin sa year 2026 na 28,560. Lalabas ito ng 1,730,000 mga buddy. At may range ito na hanggang 1,996,000 mga buddy. Kapag multiply mo siya doon sa 33,280 natin mga buddy. Ibig sabihin ng standard finish, kompleto na to, naka-tiles na, naka-concrete countertop, nakakisame na, nakapintura na, may bintana na, may pinto na rin ng mga flash doors. So yun mga buddy, lilipatan mo na lang talaga, standard finish ito. Let's say naman, punta naman tayo pagdating sa 2-story na elegant finish. Yung 2-story na with 80 square meters mga buddy, papatak naman ito sa akin ng around 2.7 million to 3.1 million mga buddy pagdating sa 2026. Ngayon, let's say naman, meron tayong luxury finish. Let's say kagaya nitong bahay na to, 260 square meters. 260 square meters, pagpalagay na multiply na lang natin sa 40,000 per square meter mga buddy, papatak ito ng nasa 10.4 million mga buddy. So yun, sana nakatulong at sana itong presyo na to ay maging basis nyo. Meron kang licensed contractor at meron kang mga professional na gagawa ng iyong plano base sa calculation. Hindi ito basta tansya-tansya lang, ito ay calculated. Pwede naman kayong kumuha ng mga hindi lisensyadong contractor, pero syempre mga buddy, ina-advise ko na sa lisensyado kayo kumuha para mas sigurado. Ngayon, meron akong design and build now, pay later scheme na hindi nyo kailangang maglabas ng 20% down payment, ng 30% down payment. Hindi nyo kailangan maglabas ng malaking halaga. Kumbaga, bayaran nyo lang muna yung design, then pwede na tayo makapagpatayo ng pangarap nyong bahay sa mismong lote nyo mga buddy. So itong bahay na to na nasa likod mga buddy ay design and build now, pay later. So kung gusto nyo rin ng ganito kagandang bahay, ang kailangan nyo lang naman ay may sarili kayong lote at may proof of income na kaya nyong bayaran yung magiging monthly. And pwede nyong bayaran na ito up to 20 years mga buddy. Ito nga pala buddy na ginagawang bahay dito sa likod ko ay naka-build now, pay later. Ngayon, kung interesado ka rin na magkaroon ng iyong dream home sa sarili mong lote, hindi mo kailangan maglabas ng 1 milyon, kalahating milyon, o ng 100,000 mga buddy. Tutulungan kita. So, ang kailangan mo lang naman ay nakapangalan sa iyo ang lote at may proof of income ka mga buddy. So, kung interesado ka, mag-set ka ng appointment sa office ko. Pag-usapan natin kung paano ka makakapag-build now, pay later buddy. So, ayan mga buddy, kung interesado kayo, please comment or message me sa aking mga social media platforms mga buddy. So, ayan. And this is Yuri, your builder buddy.